Magandang araw mga boss, dito ako ngayon sa Apalit, Pampanga. Sinamahan ko yung kapatid ko na bumili ng sasakyan. Gagamitin doon nila pang negosyo. Pag nag-check ako ng bibiling sasakyan, una ko tinatanggal itong engine cap niya. Dapat pag tinanggal niyo yan, walang malakas na pressure ng langis na lumalabas o kaya walang usok mga boss. At itatapat ko itong palad ko, kung mapapansin nyo, may tumalsik pero halos kakaunti lang. Natural lang yun kasi may oil pump yan eh. Ibabalik ko na ulit itong engine cap niya mga boss. At lilipat naman ako dito sa dipstick niya. Ayan, kung hihilahin kayo mga boss, kung mapapansin nyo, wala rin siya lumalabas na usok or tilamsik ng langis. I-check naman natin dito sa radiator kung meron siyang sign ng overheat. Kung may bula o kaya may malakas na pressure pag tinanggal mo yung takip, isa rin kasi yun na pinanggagalingan ng overheat. At kung makikita nyo, continuous yung takbo ng tubig niya. Ibig sabihin, maganda yung cooling system nito. Ang isa pang diskarte dyan, patayin nyo yung makina. Tapos, paandarin nyo siya ulit. Dapat pag i-start nyo, hindi bubulwak pataas yung tubig. Dapat ganyan lang, naka-steady pa rin siya. Pag may bulwak ng tubig yan, pag i-start, may sign ng overheat yan mga boss. Pwedeng may problema sa cylinder head gasket niya mga boss pag gano'n ang nangyayari. Ibalik ko na ulit itong radiator cap niya mga boss at i-rev ko naman yan. 10 minutes kong in-rev yan mga boss, i-revolution ko, ibig ko sabihin. Kaya ako naman ginagawa yan mga boss para malaman ko kung meron siyang high pressure pag mainit na yung makina. Malalaman mo yan sa hose mga boss, yan sa upper radiator hose, kapain mo yan. Pag matigas yan mga boss, nako, delikado, mag-isip ka na rin kung bibilin mo o hindi. Sign pa rin ng overheat yon. Dapat dyan yung hose nya, napipisil mo pa rin. At dito naman tayo sa aircon, paganahin natin mga boss ha. Tapos after ng ilang minute, i-check ko ulit itong hose nya sa upper radiator hose nya. Malambot pa rin siya mga boss. Okay ang cooling system. Tapos dito bubuksan ko ulit yung radiator cap kung magkakaroon siya ng malakas na pressure. Actually nagkaroon siya pero konting-konti lang. Dapat naman talaga ganun. Pero yung pag tinanggal mo sumisilip na malakas yung tubig, delikado mga boss. Mag-isip ka kung kukuhin mo pa yan o hindi. At kung makikita nyo pag pinofocus ko ng camera ko, okay yung takbo ng tubig niya. Maganda yung water pump, continuous siya. Kaya ako inulit mga boss yung pag-check up. Kasi nga, dito naman bukas yung aircon. Kasi pag naka-aircon ka, malakas din ang load niyan. Hirap din ang makina. Kaya kung mahina na yung makina mo, magkakaroon ng malakas na vibration yan pag nag-aircon ka. At syempre, mahina ang aircon mo pag ganun. Ang problema dito mga boss, in-on and off ko yung aircon niya. Maya-maya, nang buksan ko yung aircon, may lumabas na ugong. Every time nabubuksan ko yung aircon niya, may ugong. Kaya ito yung problema ngayon. Kasi nga, nang pina-check sa akin ito ng kapatid ko para tignan itong sasakyan, tapos na pala ang usapan nila dahil sa nakapag-down siya ng pera. Dapat, bago siya nag-down ng pera, doon ko palang i-check yung makina. Hindi yung tapos na siya mag-down, tsaka ako yung i-check, close na yung usapan nila noon. Ibig sabihin, kulang na lang ang babayaran niya. Isa sa napansin ko, yung adelap niya hindi gumagana. Ang ginawa na lang nung nagba-buy and sell, tinaasan niya na lang yung minor para hindi malata. Pero makikita ko rin naman yan na hindi nga gumagana. Dahil dapat yan gumagana. Ayan mga boss, makikita nyo. Dapat pag nag-aircon ka, papalo yan aangat yung minor. At dahil nga sa bababa yung minor, kaya nagkakaroon siya ng ugong. Pakinggan nyo mga boss, di ba? Naririnig yung ugong niya. Kapag mataas ang minor, walang ugong. Kapag mababa, bumabalik yung ugong. Nakita nyo mga boss yung pump belt, inuga-uga ko, di ba maluwag? Gamit ka ng box rin sa number 14, luwagan mo yung nut dito sa pulley ng aircon. Tapos sa adjuster niya, ayan, yung number 12 naman yan mga boss. Pipihitin mo yan mga boss pakanan para makapag-adjust ka. Yung tamang adjustment lang ng belt mga boss wag sobrang higpit. Pag okay na, gamit ka uli ng box rings mo na number 14, higpitan mo yung nut dito sa pulley ng aircon mo. Pag okay na, check natin kung nawala na yung ugong niya dito sa compressor. Yun ang problema, meron pa rin. Kaya pag uwi na lang namin, tsaka ako hanapin yung problema. At dito naman sa clutch pedal niya, napansin ko, dahil malayo yung biyahe ko, chinik ko muna matigas. Masyado ring mataas. Kaya pinadjust ko na yan sa mekaniko nila. Medyo pawisan na ako, wala pa naman akong baong damit. Grabe pa naman init dito. Kaya pinakiusap ko lang sa mekaniko nila. At yan, nakita nyo, okay na siya mga boss, di ba? At dahil ginabi na kami sa biyahe mga boss, eto na, dito na kami sa bahay ng kapatid ko, aayusin ko pa rin ito. Kailangan masolve yung problema na ingay sa aircon niya bago ko umuwi. Dito ako sa North Caloocan,
sa kapatid ko at ang uwi ko dito pa sa Taguig. Medyo malayo-layo pa mga boss. Kaya lang gusto ko mawala muna yung problema ng sasakyan nila bago ko umuwi. Kaya kakalasing ko itong idle up niya. Kailangan mapagana ko yan mga boss eh. Kasi dito ko napansin yung minor niya kapag mababa, nagkakaroon ng ugong. Baka pag gumana na itong idle up niya, magawan ko ng paraan yan, mapagana ko, pwedeng umangat na yung minor niya at mawala na yung ugong. Kaya sa paglinis yan mga boss, gagamit ako dyan ng WD-40. Noon pa man, pag may mga stock up, yan ang mga ginagamit ko mga boss. Ito namang i-repair ko kung sakasakali, kung hindi naman sira yung diaphragm niya sa loob, wala naman siyang hiwa or butas, gagana yan mga boss. Kaya lang, ang sabi ng bilhan namin itong sasakyan na ito, na-check na daw nila ito, talaga daw hindi na siya gumagana. Ayun ang problema, baka mamaya may singaw na talaga itong diaphragm niya. Pero wala namang mawawala, kaya subukan ko pa rin. Total, ginabi na rin lang ako eh. Nakikita nyo naman mga boss kung paano ko pini-pre up yung idle up ng sasakyan, di ba? O ganun lang kung ano yung ginagawa ko mga boss, gayahin nyo na lang. At kung sa palagay nyo, maganda na yung laro nung idle up niya, yung humihila para umat yung minor, punasan nyo na malinis na basahan mga boss. Tapos huwag nyo muna ilagay, i-start nyo muna yung sasakyan, tapos yung vacuum hose, ilagay nyo sa likuran ng idle up, hihigop yun. At kung mapapansin mo, yung hinahawakan ng daliri ko, pag inon mo yung aircon, hihila yan para umangat yung minor niya. Nakita nyo naman, napagana ko itong idle up, o diba? Malaking tulong yan sa customer na hindi na siya gagastos. Patayin ko muna itong makina at ilalagay ko na itong idle up ng aircon. Unahin nyo ilagay yung accelerator cable. Tapos yung dalawang G's, ayan, sa ibabaw, isa. Tapos sa tagiliran yan mga boss, may isang bolt din yan. Ayan, yung nilalagay ko, number 10. Yan lang naman ang tutorial niya mga boss eh. Dalawa, tsaka yung nut dito sa accelerator cable. Ganun lang. Muli, maraming salamat mga boss sa panonood. Sana wag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Paaldarin natin nang ma-check natin itong idle up niya kung gagana na ba talaga. At kung papansinin nyo mga boss, pag nag-on ng aircon, gumana na siya, di ba? Ganun lang. Pati yung pugong ng compressor, kapag nag-on ka ng aircon, nawala na rin siya. I-off ko naman tong aircon niya. Tingnan natin kung babalik. Di ba? Bumalik na. At wala na rin nginig kapag naka-aircon. Pati yung minor, normal na rin. Salamat.